Okay na, medyo masaya na rin ako kasi kahit papano na-action na yung problema ko, pero hindi pa rin maaalis yung ginawa sa akin ni Bien. Susunod, base sa isinagawang CT scan at X-ray, natiyak ang buo ng baba ni Warren. Ang kanyang dila muntik na raw mahiwa ng kanyang ngipin. Matagal nasa ospital ang batang si Warren. Ang kanyang pamilya walang pambayad at tila naghihintay sa wala. Kaya ang may-ari ng sasakyan na nakabundol sa kanya, pinaalalahanan na sumbungan ng bayan. Noong ika-20 ng Hunyo, na-aksidente si Warren. 8 taon kulang. Nagtatanim ako ng palay noon. Yung doon ako yung tawagin namin kapitbahay namin na pinsan ng asawa ko, si Kadyo. Yung anak mo nabangga. Naglalakad daw pa uwi si Warren galing eskwela nang mahagip ng sasakyan. Tumigil yung jeep na sinasakyan namin papuntang Calawag. Tapos saktong tigil nun, saktong bangga din ng bata. Ang lakas ng lagabog nung anuhin namin. Akala nga namin ay patay. Base sa isinagawang CT scan at X-ray, natiyak ang buo ng baba ni Warren. Ang kanyang dila muntik na raw mahiwa ng kanyang ngipin. Bali rin ang dalawa niyang paa. Manhid yung katawan ko. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana po, nagdadasal sana, hindi grabe. Pero makita ko talagang napasigaw ako dun sa ospital dahil talagang puro dugo yung muka. Tapos yung paa niya talagang umiksi ang isa. Mahigit 1 buwan na sa Philippine General Hospital o PGH si Warren at ang kanyang mga magulang. Ang bali sa paa, maaaring lumala pa. Sinagot nila yung admission sa ospital, tapos yung CT scan sa labas, saka yung huli, yung 33,000 na para makababa kami ng charity. Kaso hindi ho kami nakababa kaagad kasi sabi ng mga nurses doon, wala pa raw bakante doon sa ward. Saka kailangan ng promissory doon sa PF. Base sa ulat ng pulisya, may plakang ang sasakyang nakabundol kay Warren. Isang nagngangalang Elmer Peña raw ang driver nito. At ang sasakyan, pagmamayari umano ni Mayor Totoy Genova ng Kabusaw, Camarines Sur. Nakausap na raw nila ang kampo ni Mayor Totoy, pero naghihintay pa rin sila sa ipinangakong tulong ni Mayor. Sinasabi nila, may papunta na daw dyan para gumawa ng promissory. So wala namang dumarating, kaya nag-decide kami na lang gumawa ng asawa ko. Kaya nagpasya na sila na lumapit sa sumbungan ng bayan. Nasa PGH. Ang condition po niya, under observation po yun dito po. Matutuluhan. Tumanging magbigay ng opisyal na pahayag ang kampo ni Mayor. Pero ayon sa kanila, nakikipag-ugnayan na raw si Mayor sa isang kongresista para matulungan si Warren. Nangako rin ng tulong ang kapatid ni Mayor, si Mike Miranda, na siyang lulan ng sasakyan ng mabangga si Warren. Noong Webes, dumating na rin ang tulong. Nakatakda ng isagawa ang operasyon kay Warren. Magandang balita ito para kay Warren na sabik ng makauwi. Ano na namimiss mo sa Quezon? Yung mga kapatid ko po doon. Sino pa? Yung school. School na din po. Sana po, tulungan niyo na po ako. Abuti ng 3 buwan bago muling makalakad si Warren. At habang nagpapagaling siya, umaasa siyang patuloy siyang susuportahan ng mga taong nangako ng tulong sa kanya. Susunod, itatayong hotel pinag-aawayan ng munisipyo at ng DENR. Yung hinanakit ng mga residente dito, dati hindi daw sila binabaha, ngayon binabaha na sila.
galing talaga makiuso ng Boracay. Biro nyo, nakikisabay sa mga baha dito sa Metro Manila. Dati raw, hindi po tumataas ang tubig sa isla. Ngayon, 2 buwan mula ng binagyo, baha pa sila. Sinisisi ng mga tao roon ang walang humpay na pagkasira ng kalikasan. Ganitong sitwasyon sa Aklan noong nakaraang Hunyo. Marami ang nasalanta. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, isa ito sa maaaring naging epekto ng pagkawala ng tinatawag na wetlands at mangroves sa isla ng Aklan, kabilang na ang Boracay. Ang wetlands natin, makikita natin pagminsan kasi nagsiserve din ng habitat na sinasabi ko ng wildlife dito na nagtatribe sa wetland. Kung sa mga coastal areas yan, buffer yan against the wind at saka erosion. Maging ang mga poso o deep well ay maaari rin daw matuyo at mawala ng tubig. Kasi daw yung wetlands na-consider nila secondary source ng water nila dito. Pag na-fill up daw, parang baka mapektuhan yung source of the water nila. 2 buwan matapos ang bagyo, baha pa rin sa ibang lugar dito. Sinisisi ng mga residente ang isang construction site. Pangako nila, lagyan nila ng drainage, wala naman nangyayari. Ngayon pinadila nila, tapos pinabaka nila, wala tayong magawa, mayaman sila eh. At bagamat hindi pa sila sinasabihan ng DENR, batid nila ang problema sa baha. Talagang babaha dito. Kasi walang drainage eh. Yung tubig niya sa loob, pasok pa sa labas, mas mataas kanila eh. Si Lorna, matagal ng residente ng Boracay. Masama ang loob namin kasi sipin mo, dati hindi naman talaga ito bumaha. Matagal na ako dito sa Boracay pero hindi naman talaga ito bumabaha. Ngayon lang talaga ito bumaha. Sila na raw mismo ang gumawa ng kanal na maaaring daluyan ng tubig. Nag-aamot-amot kami lahat ng na malagyan muna namin temporary na to, ang drainage. Natatakot din sir kasi yung dinggi ngayon. Gumigit kumulang 350 hotel at mga resort na ang nakatayo sa Boracay. Mahigit 3 milyong turista ang dumadalaw rito taon-taon. Kumikita ang isla ng mahigit 200 bilyong piso mula sa turismo. Kaya ang mga investor o mamumuhunan, unahan sa pagninegosyo. Isa na dyan ang inireklamong construction site ng mga residente. Hindi pa naitatayo pero buong-buo na ang itsura ng pinakabagong resort sa Boracay, ang Crown Regency. Bukod sa reklamo ng mga residente, pinagtatalunan na rin ito ngayon ng munisipyo ng Malayacan at ng DENR. Ang paggamit ng hotel, hindi masama per se. Ang masama pagka yung sinisira na natin yung kapaligiran, ating mga wetlands, kasama na ating mga mangroves, swamplands, na dapat ay ating pinag-iingatan. Kung natin tinatayo yung hotel, yun masama yun sapagkat it's a clear violation of environmental laws. May 9 na wetlands at mangrove sa buong isla. Mahalaga ang bawat isa. Kita namin na at saka yung hinanakit ng mga residente dito, yung filling up ng wetlands, nag-trigger ng dati hindi daw sila binabaha, ngayon binabaha na sila. Because ang wetlands nisiserve dito ng catch basin ng runoff na waters galing sa matataas na bahagi. Binisita ng investigador ang mga wetlands at mangroves. May inabutan pa kaming buhay. Pero ang iba tila naghihingalo na. Yung araw, yung mga kahoy dyan, ay ano yan? Butobong kahoy dyan, malaki. Yan nga sila mga puno na yun. Kung wala kang ulam nga, kung pumunta dyan, daming sil dyan. Yung mga puno yung malalaki dyan, yung araw, nitirahan pa nga yan ng paniki yan eh. Tapos, yung mga wild duck.
Ang isang ito, mistulang inililibing na. Pero sa aming pag-iikot, may wetland kami na hindi makita. Kaya pala, construction site na ng Crown Regency ang wetland na nawawala. Wetland number 5 yun sa mapa namin. Identified yun as wetland number 5. Makikita natin ngayon na pinibuild up yun para constructionan ng isang hotel yata. Ganito ang itsura noon ng wetland na hindi na namin nakita. Noong Pebrero ito sinimulang tabunan ng lupa. Kaya pagdating ng Hunyo, ganito na ang itsura. Ang wetland halos hindi na makita. At ngayon wala nang bakas ng natural na kalikasan. Ang dating tubig napalitan na ng lupa. Ang mga puno napalitan na ng mga bakal, bato at semento. Tanging mga gamit sa destruction, construction na lang ang makikita. Ayon sa Crown Regency, may building permit naman sila mula kay Mayor Ceciro Cawaling. E paano po kaya ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR? We filed for an ECC. We have documents to prove that we filed an ECC. And based on that document that we filed, they themselves put a stamp mark on it that the ECC will be issued. Yung ECC wala kami noon na nahahawakan. Hindi rin daw sila ang magdudulot ng baha. Actually, our project is even the solution to this flooding problem. Because the drainage system in Boracay along that area is not yet that sufficient, or I think it's not yet done. So what we're doing is we're building or we're donating to the municipality. Ayon sa DENR, wala silang ipinalabas na Environmental Compliance Certificate. Nangyayari dito, pagkuha niya ng building permit, nagsimula siya ng construction, tsaka siya nag-apply for ECC na hindi naman tinanggap ng opisina ng DENR. Labag daw sa batas ang pagpapahintulot sa kanila ni Mayor Cawaling na ipatuloy ang construction. May tinatawag na moratorium din mula sa DENR. Hindi tinupad ng alkalde yung kanyang commitment na respetuhin yung pagtigil muna ng tayuan para mailagay sa tama ang development ng Boracay. Yung kanilang bahagi na tinayuan doon ay bahagi ng tinatawag nating wetland. In fact, meron mga pinutol na mangrove doon at mga puno na hindi dapat ginawa. Ayon sa DENR, nilabag ni Mayor Cawaling ang mga batas na Republic Act 3019, Executive Order 292 at Republic Act 6713. Dinimanda namin si Mayor Cawaling. He's now facing a legal case for his non-performance of his duties and for his abuse of his authority. These are very serious charges. Tinanong din namin si Mayor Cawaling tungkol sa issue, pero tumanggi siyang formal na humarap sa aming kamera. Ang Boracay ang itinuturing na paraiso at kayamanan ng turismo. Kumikita ng pondo para sa gobyerno. Pero ano kaya ang dapat katakutan? Ang mabawasan ng negosyo? O ang ganti ng kalikasan? Susunod, lisensya sa pagmamaneho na pepeki na nga ba? Ang sabi niya po, mayroon po siyang pamangkin dun sa loob ng opisina ng LTO. Kaya wala daw pong problema. Sabi niya po, fake. Fake yung ibibigay niya. Nag-apply po ng passport sa Department of Foreign Affairs o DFA itong si Meli. Siyempre, kailangan niyang kumpirmahin yung kanyang tinatawag na identity o pagkatao. Kaya nagbigay naman siya ng kanyang lisensya. Nandignan ng mga tiga-DFA, peki pala yung lisensya. Paano nangyari yun? Yung lisensya sa LTO namang kinuha. Dahil sa hirap ng buhay, pangarap ng tatawagin nating si Meli ng mag-ibang bansa. Noong ika-18 ng Hunyo, nagpunta siya sa Department of Foreign Affairs o DFA para kumuha ng passport. Nang isumiti niya ang kanyang driver's license at iba pang dokumento, hindi raw niya inaasahan ang sumunod na pangyayari.
Nung nasa processing area na po kami, tinatanong, pagkakita po nung babae doon na yung ID ko, sinabi agad niya sa akin na peke daw po yun. Tinanggi ko po, sinabi ko po hindi po peke yan kasi talagang kinuha ko pa yun, nagpakapagod pa akong pagkuha nun. Tapos sabi niya peke talaga, pinagigita niyang peke. Ipinasok daw siya sa isang opisina at isinailalim sa investigasyon. Pilit po akong pinapaamin na peke daw po yun. Sabi ko po hindi peke. So hanggang sa naiinis na po sila, inabot na po kami ng maghapon doon. Tapos nung sinabi niya, sige, tatawagan ko yung LTO at yung LTO na ang bahalang magpapakulong sa'yo. Doon na po ako nakaramdam ng takot. Makalipas ang mahigit 3 oras ng investigasyon, pinayagan na rin daw siyang makauwi. Nakuha raw ni Meli ang kanyang driver's license sa isang nagangalang Vic ng Land Transportation Office sa Las Piñas. Nakilala ko po si Mr. Vic Luarca kasi po refer po sa akin ng pinsan ko na siya rin ang gumagawa ng driver license ng mga pinsan ko. Nang sitahin daw niya si Vic tungkol sa peking lisensya, ipinilit pa rin daw noon at tunay ang ibinigay sa kanya. Sa takot na hindi na siya makakuha ng pasaporte, humingi na si Meli ng tulong sa investigador. Kasama si Meli at mga asset, tinungo namin ang LTO Las Piñas. Dito namin unang nakita si Vic. Kinausap siya ng aming asset tungkol sa lisensya. Ang sabi niya po, mayroon po siyang pamangkin dun sa loob ng opisina ng LTO. Kaya wala daw pong problema. Naloko na! Nagtitinda pala ng dyaryo ang kinukunan nyo ng lisensya? Paano kaya nagagawa ni Vic ito nang hindi namamalaya ng mga taga-LTO? Pinapirma niya ang aming asset ng application form at hininga ng litrato. Sabi niya po, fake. Fake po ibibigay. Pinabalik daw sila makalipas ang 3 araw para makuha ang lisensya. So, ano po yun? Wala po kayo bibigay sa akin po. Resibo? Hindi niya yung ulam na Ipinakita namin sa pamunuan ng LTO ang aming surveillance video. Kalapit lang. Sino yung tao sa loob yan? Sino yung hepe? Bawal din daw magtinda ng dyaryo o anumang bagay sa loob ng LTO. Hindi na alam yan, yung ganyan. Dapat kung mayroong magtitinda sa labas ng LTO. Kaya dapat, ang nasa loob ng LTO, transaction lang na paglilisensya, pag-registro. Pero yung ganyan, wala yan dapat. Nagplano ng entrapment operation ng LTO. Pagdating, muling nag-usap ang aming asset at si Vic. Habang nag-aabang lang ang mga tauhan ng LTO sa di kalayuan. Nang ibigay ni Vic ang envelope na naglalaman ng lisensya, inaresto na siya ng mga operatiba ng LTO. Tama ka. Inuna namin ang paliwanag ang pamunuan ng LTO Las Piñas. Paanong nakakagalaw ng malaya ang sinasabing fixer na si Vic nang hindi ninyo nalalaman? Actually, hindi ko nga alam yun eh. Tsaka, hindi ko alam paano nakapasok pa ang fixers. Kauupo ko lang kasi. Last week. Iniharap si Vic sa hepe ng LTO. Ano pangalan niya? Ha? Vic? Matagal din ang ginagawa ito? Ha? Sino pumauna sa kanya? Ikaw. Tapos sumunod, ikaw. Ilang bang tao ang niloko mo? Saan niyo mo kinuha ito? Kaya pupunta lang mo Sinuri ring mabuti ang lisensyang ibinigay ni Vic sa aming asset. Tingin ko siya picture lang to eh. Ha? Parang fake. Fake. Fake sir.
Meron rin siya. O yan, meron na rin ito. Oo, nakuha na. Ang bilis eh. Lumabas lang siguro to, I think, a month ago. Sasampahan si Vic ng kasong falsification of public document. 2 hanggang 6 na taong pagkabilanggo ang parusa rito. Tumanggi namang magbigay ng payag si Vic. Paalala ng LTO sa publiko, sa kanilang tanggapan lang kayo makipag-usap para hindi kayo mabiktima ng fixer. Kung may impormasyon kayo tungkol sa mga fixer, maaari nyo pong i-text ang mismong hepe ng LTO sa numerong ito, 0918-944-7951. Kiliti. Kapuso, sa pagdiriwang po ng ating ika-8 anibersaryo ngayong buwang ito ng Agosto, magbibigay po kami ng libreng legal consultation, pagpapayo sa inyong mga problemang legal. Kasama po ang ating mga volunteer na mga abogado. Magkita-kita po tayo sa Santa Lucia East Grand Mall sa Marcos Highway sa Cainta, Rizal sa darating na Sabado, ika-9 ng Agosto, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hanggat may namalya, hanggat may naapi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag nating tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador. At ako, si Mike Enriquez. Proud to be Kapuso.